Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. Title, We Demand Action. Si Catriona, Miss Universe 2018, Catriona Gray, isa siya sa mga aktibo na sumali sa trillion peso march, rally against corruption. Kailan doon siya sa White Plains, sa mga mayayaman. Tatlong area ang na-monitor ko na may mga rally. Sa White Plains, sa People Power Monument, sa EDSA, at saka sa Luneta. Okay, so ito yung pahayag ni Catriona Gray sa kanyang speech. Today, we demand action. To Ombudsman, file the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill because power should not be inherited. It should be earned in the service of the Filipino people. At least, meron tayong Miss Universe na aktibong lumalahok, nagpapahayag ng kanyang saloobin, galit sa korupsyon. Salamat, Miss Universe. Ilan bang Miss Universe natin? Nakalimutan ko na, 4 ba? I-review natin mga Miss Universe. Nagbigay karangalan na sa Pilipinas. Pinakauna, Gloria Diaz, Margie Moran Florendo. Pangatlo si Pia Worksback. And pangapat, tama, 4. Sayang si Miss Manalo, naka third runner up lang na. But at least isa tayo sa few countries in the world na mabibilang mo mga more than 2 or 3. Naka-4 na tayo eh. Ang pinakamarami ata, Valenzuela. Valenzuela or Colombia. So, sa mga crowd estimates, nakakahiya itong mga rally na ito. Mas marami pa ang mga na-deploy na police compared sa mga rallyista. May nabasa akong post kanina ni Teo Moreno ba yun? O si Dare to Ask. As of 2 p.m., sabi niya, ang Quezon City Police District, ang crowd estimate doon sa People Power Monument is only 4,500. Doon naman sa Luneta, may post si Attorney Guanzo na nakita ko. Baha sa Luneta, sabi niya. Baha, so parang dami. Kailang hindi. Yung drone shot na kinuha ng police, NCRPO, kakaunti, parang social distancing. Pinakamarami na, mga 2 or 3,000 doon sa Luneta. Dito sa White Plains, may napanood akong video ni Catriona Gray. Sandali lang, mga 15 seconds lang. Mas kakunti, baka wala pang 300 to 500 siguro ang nagrally dyan sa White Plains. So, anong ibig sabihin nito? Ang taong bayan, nawawalan na ng gana magrally? Siguro nga. Kasi, wala rin nangyayari. Yung investigasyon, wala kang makitang progress. Ang nakakulong lang ngayon, ilan lang? 7. Kasi, pagkakalam ko, 16 yung naisyuhan ng warrant of arrest. Ang latest report ng Pangulo is 7 na ang nasa police custody. Ibig sabihin, nakakulong na yon. 2 ang magsusurrender. So, sabihin natin, nakasurrender na yan. So, 7 pa ang at large. So, yun pa lang. Wala nang iba. Ang sumunod doon, yung
si Henry Alcantara na nagsauli ng 110 million pesos. Tama ba yun? So after na nagsauli, what's next? Hindi ko alam. Nakakadismaya. Baka dahil nagsauli, okay na siya, hindi na siya makukulong. No way. So ako, personally, hindi ako satisfied sa ginagawa ng gobyernong ito sa pagtugi sa mga kawatan. Opinion ko lang ito, pakitang tao lang yung ginagawa. Kasi pilit na parang may pinagtatakpan. Ang gusto lang nilang madiin si Saldico. At yun na nga, meron ng warrant of arrest si Saldico, meron ng request para ikansila ang passport. Nakakapagtaka dahil nung hindi pa nagsalita si Saldico, wala silang ginagawa laban kay Saldico. Nung nagsalita na siya, binulgar niya yung mga katiwalian, budget insertion ng Pangulo, ng Sandro Marcos. Saka sila nag-file ng kaso, saka lumabas ang warrant of arrest at cancel ang iyong passport. But ang problema ngayon, nasaan si Saldico? Hindi nila alam. Sabi ng kanyang abogado, he has reason to believe, yung abogado na may iba ng passport si Saldico. Kaya, I also believe, dahil walang kaalam-alam ang gobyerno kung nasaan siya. Kasi kung ang ginagamit ni Saldico ay ang kanyang passport, namomonitor sana nila kung nasaan siya nagpupunta. Dahil wala silang kaalam-alam as in. Ang ibig sabihin niyan, sa opinion ko, ibang passport na ang ginagamit. So, paano nila mapanagot si Saldico? May kasalanan si Saldico. Implementor siya. Tatlong yan may nag-utos, may nagplano, may nag-implement. Siya lang yung nag-implement. Dapat makulong. Paano makulong kung hindi na nila mahanap? So, where is justice? Wala pa rin. So, ituloy po natin. Huwag po tayong mawalan ng sigasig. Kasi kakaunti naman nagrarally. Salamat na lang. At mayroong Iglesia ni Cristo na nagrally noong November 16 to 17. Yan, 650,000. Balitang-balita. International. Dahil sa korupsyon ng administrasyon ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mao ni si kuya nga mag-atop sa iyang balay matagaan og yero. Abot na gid si kuya sa iyang balay. So mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. Og mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gid nga daan na kay yero. So luigid kay ang kaimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kay sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung ulan. Unom na ni katuig pero daan niya simba. Mga taanab. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makaatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.